Sa inyo Pilipinas, inaayos ko lang sandali ito. Morning po. Ayan, good morning. Okay, magandang umaga sa inyo Pilipinas. Okay, go. Ayan, tanong po ito ni Galit sa Bading. Ganun ka muna. Hello Kitang-kita po. tayo dyan. Okay. Tanong po ito ng Galit sa Bading. Salamat brother, ingat. Ano at agree ka ba sa mga sinusulong ng LGBTQ NA+ na kapag magtuturo daw ay kailangan 100 gender sheets ang maituro sa mga kabataan ngayon? Ingat kayo, dahan-dahan sa biyahe. Anong 100 gender sheet? Yeah, 100 gender daw ang kailangan ituro sa mga kabataan ngayon. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung 100 gender na yan. Ang dami na nun. Ewan ko, inimbento na lang nila yan eh. Sa atin naman, tanga na, nandito tayo sa Pilipinas, sa mahabang panahon, wala namang ganyan. Nagsimula sa Amerika yung ganyang putang inang konsepto eh. Tignan mo, hanggang ngayon nga, hindi pa rin nila malagyan ng ano eh. Tignan mo, hindi pa rin nila malapatan ng eksaktong Tagalog na salita, yung iba't ibang mga kasarian ng LGBT. Kasi ang alam lang dito sa Pilipinas, parang dadalawa, tatlo lang yata eh, di ba? Meron tayong bakla. Meron tayong silahis, na bakla din yun, na kloseta. Tapos, ano pa ba? Tomboy. Hindi, sa mga bakla lang muna in general. Okay. Yung tomboy, isa lang naman yun eh. Bayo. Hindi, tingnan mo. Hindi, Bayot Bisaya yun eh, Tagalog. Dalawa lang eh, di ba? Dalawa, yun na rin yun eh. Pare-pares lang yun eh. Ang silahis, yun, dalawa lang. So technically yung silahis, parang kloseta lang yun. Kumbaga, bakla, pero hindi nagpapakilalang bakla. Vorta, kumbaga, parang gano'n. Di ba? Yun. Lumalabas, parang isa lang nga talaga. Yung isa nagtatago, tas yung isa hayag. Pag tinawag mo kasing bakla, hayag yun eh. Pagka kloseta, ano yun? Kumbaga... Bakla, lalaki lang. Pag yung sila, both, babae lalaki. Pwedeng ganun, pwede. Pwede. Tama, dadalawang nga lang. Hindi, ang silahis kasi hindi lang siya nagpapakilalang bakla eh. Kumbaga parang mukha talaga siyang lalaki, aktong lalaki siya. Pero hindi siya nagpapakilalang bakla siya. May jowa siya babae. It doesn't necessarily follow eh. It doesn't necessarily follow. Naglalaki siya. Pero in general, sa akin, ang pare-parehas lang naman yun eh. Tingnan mo, sa Amerika lang naman nagkaiba-iba yan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin hindi uso rito yung mga terminology na ginagamit nila sa Amerika dito sa Pilipinas eh. So sa akin in general, iisa lang yan. Yung sa mga bakla. Sasabihin mo ngayon, tanga ka kasi Chester, hindi ka kasi nag-aaral. Ano ba gusto mong pag-aralan ko? Yung mga inimbento nyong konsepto? Sa akin, kapag ang isang lalaki pumapatol sa babae, pumapatol sa kapwa niya lalaki, bakla tawag dun. Yun. So hindi na para pahirapan ko pa sarili ko, nakikilalanin ko pa lahat ng 100 kasarian, fuck you. Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh, kalilitaw-litaw lang yan eh. Tapos ito, pinakamalupit na parte. Pagka namatay ka, paglipas sa 1,000 taon, may naghukay ngayon ng katawan mo, at sasabihin sa'yo, lalaki ka. Base sa pelvis mo. Lalaki ka ito. Masasabi mo, hindi, trans woman. Talaga ba? Yung pelvis ang pinagbabasihan kapag ka namatay ka eh. 20 po. Tapos, yung pagkabungo naman, yung kilay ang pinagbabasihan kapag kabungo. Hindi ko alam kung alam niyo yun. Pero tignan niyo yung bungo ng lalaki at saka bungo ng babae. Ang layo ng pinagkaiba. Ang pinakamalaking pinagkaiba, kilay. Yung kilay ng lalaki nakausbong. Yung kilay ng babae, flat. Tingnan niyo yung kilay na to. Tingnan niyo yung kilay niya, flat. Tingnan niyo yung kilay ng lalaki. Kita niyo, di ba? Kita niyo? Yan ay isa sa mga pinakamalalaking indicator na lalaki o babae ang isang bungo. Yung kilay. Pinakamalalaking indicator yan. Ang kilay ng lalaki, nakausbong. Hindi lang nahalata, pero normal sa atin bilang mga tao na pag nakita mo isang tao, ito bakla to. Ito babae to. Ito lalaki to. Bakit? Kasi nakikita mo yung structure ng mukha doon ka lang magbabase sa structure ng mukha. Alam mo na kagad eh. Pagka merong makapal na ganito, na bungo rito, na buto dito, lalaki yan. Malaki possibility nun. Pagka naman flat, malaki rin possibility, babae yun. So kahit mukha pang lalaki yan, kapag ka flat yan, magdududa ka. Kahit mukha pang babae yan, kapag may usbong dito, magdududa ka rin. Yun. Yun ang pinakamagandang indicator. 20 lang po sukli sa... 20 sukli. Ngayon, sasabihin, kailangan ika-ituro sa eskwelahan yan. Sa mga magme-major, palagay ko. Sociologist ka o psychologist ka, kailangan talaga matutunan yan. Pero kailangan ba talagang pag-aralan ng mga bata yan? Diba? Kailangan ba talagang pag-aralan ng mga bata yan? Di ba too much information na yata yan?
Isipin mo, parang magturo ka ng rocket science sa isang teenager Sa elementary. sa elementary. Di ba? Parang hindi naman nagme-make sense yun. Pwede siguro sa sociology yan. Baka pwede rin siguro sa psychology yan. Pero para ituro pa yan sa mga elementary, sobra naman yun. Sobra naman yun. Ano bang trip nyo? Diba? Sa akin, mas epektibo na magturo tayo ng respeto sa mga kapwa-tao natin. Huwag nating ipilit ang mga bagay-bagay na alam naman natin hindi uukol. Sige, next question. Hindi siya question, pero sabi ni The One Last Humble Boy, Boss, wag ka masyadong mayabang, puro ka payo sa kapwa Pinoy, di ka naman big time na sobra katulad di Bugoy na Koy-Koy. Ito nakakatawa. Yung nagsasabi niyan, hindi rin naman big time. Tapos ngayon, nahahanap sila ng ibang akala nila big time. Akala lang nila yun. Pero when you look at the bank account, doon magkakaintindihan. 110. Diba? Nahirap kasi sa inyo eh. Hahanap kayo ng kung sino mang iba, tapos hindi nyo nakita yung sarili nyo sa salamin. Bago ka mag-diss ng kahit na sino, tignan mo muna yung sarili mo sa salamin. Sino ka ba? Maliit mo, malaki. Ulitin ko, bago ka mag-diss ng kahit na sino, lalo na sa mga sikat na social media influencer, tignan mo muna sarili mo, sino ka ba? Sige, next question. Gusto nyo yun? Mga tao nakakalimot tumingin sa salamin eh. Ito mas malala. May mga tao nakakalimot tumingin sa resume. Nakakalimot silang tignan yung sarili nilang resume kung may laman ba. 90. Sige, next question. Shoutout mo daw, sir, si Betchay Guevara. Betchay, hello, kamusta ka? Ayan. Tanong naman po ito ni Jamel. Magkano suklin ko? 90. Hinggan nyo 10 piso pagka ganun. Wala? Okay lang, sige. Ako nang bahala. Gego, next question. Tanong po ni Jamel Roy Nukaf. Order naman po ng t-shirt mo, Boss John. Itinag ko na yung page. Pwede kayo mag-message doon sa page. Brother, may umu-order ng t-shirt. Doon sa page. Yung, in case hindi nyo alam, so meron ako ngayong in-open na clothing line. Hindi akin yung clothing line na yun. Yung clothing line na yun, tumutulong yan sa mga kapwa-tao na may pangarap, medyo hirap lang ng konti sa buhay, pang-alagwa nila, ayun. So 100% ng profit pupunta ron sa mga tao na yun na tinutulungan ng Project 1M. Yung, wala akong makukuha dyan kahit piso. Kahit piso wala akong makukuha dyan. Okay. 20. Ito na pala, tagbe-20. 90 pesos. Oh. Okay, sige. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Mer. Ganto na lang po, boss. Paano mo maihikayat ang mga tao sa mga sinasabi mo? Hindi ko na, sorry kung sino ka man. Hindi mo yata ako kilala at hindi mo rin yata kilala yung fanbase ko. Mukhang bago ka lang yata rito eh. Diba? Pero ako, ito na lang suggestion ko. Hindi na lang. Huwag ka na lang magpahikayat. Ganun na lang. Huwag ka na lang magpahikayat. Yun ang sagot ko ro. Huwag ka na lang magpahikayat. Kasi hindi ko nakikita yung sense na, 'di ba? Hindi ko nakikita yung sense na kailangan pa kitang hikayatin sa dami ng mga bagay na inilabas ko sa internet. Kung bago ka rito, tignan mo na lang lahat ng mga naunang video. Pag hindi ka nahikayat, alam mo may diferensya sa iyo. Wala naman ako hinihingi sa kapwa-tao eh, 'di ba? Hinihingi ko lang sa inyo, pagdasal niyo ako, baka sakali maalala niyo ako sa gabi. Yun lang hinihingi ko sa inyo. Pero pera ninyo, hindi ako interesado sa pera ninyo. Tangina, may sarili akong pera. Hindi mo lang alam kung magkano. Hindi mo rin alam kung gaano karami pumapasok sa akin araw-araw. Yes. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Panino Lacson. Chi, kamusta ang buhay-buhay? May tanong lang ako, bakit nagiging greedy ang mga tao? Miss Gail, pabasa naman, lagi mo nalalaktawan, hahaha. Multiple reasons kung bakit nagiging greedy ang mga tao eh. Pero ito base lang sa sarili kong opinion na nakita ko, personal kong nakita galing sa ibang mga tao. Meron akong isang taong kilala, influencer ito. For the longest time, yung aking kasintahan, paboritong-paborito siya. Kasi, good evening, I will say morally correct yung mga sinasabi niya sa internet. Hanggang isang araw, nag-promote siya ng sugal. Oh. Wag ka, ang mga contents niya for the longest time sa mahabang panahon may kinalaman sa moral. Tapos okay yung mga pinopromote niya na konsepto sa isip ng mga tao. Tapos isang araw nag-promote siya ng sugal. Tapos alam mo kung ano kapalit nun? Big bike. Oh. Ako nalulungkot. Kasi ako rin nakikinig ako sa kanya.
Tapos isang araw, nakita ko nagpo-promote ng sugal. Hindi ko alam kung ano reason niya. Kung bakit siya nag-promote ng sugal para sa big bike. Pero nakita ko, sumunod na mga post niya, puro greed na. Meron mo to. Na parang mas gusto niya ng mas malaki pang big bike at mas marami pang sasakyan at mas malaki pang big bike at mas marami pang sasakyan na dati hindi naman siya ganun. Dati puro tungkol sa moral yung mga bagay na pinapangaral niya sa internet. Tapos ngayon biglang naging greedy. I think, and I may be wrong, it's because of people's validation. Nakaka-addict kasi talaga yung validation ng mga tao eh. Kasi nakita ko to eh, anong nangyari? Sumabog siya sa internet, sa Facebook, kasi sa Twitter, sa TikTok, sabog na talaga siya. As in, milyon-milyon na yung followers sa TikTok. Eh. Tapos sa Facebook naman, yung fanbase niya masyadong maliit. Tapos isang araw, kasi may violations ron sa Facebook eh. So hindi niya pinansin yung Facebook niya sa mahabang panahon. Tapos isang araw, siguro nabura na yung violation niya sa Facebook. May wrong. Kasi parang ganun yung pagkakarinig ko eh. Kasi magkakilala kami personal. Although ngayon hindi na kami masyado nakakapag-usap. Pero, ang nangyari, nag-post ngayon siya sa Facebook. Tapos, paglipas sa ilang panahon, sumabog ngayon yung mga posts niya sa Facebook. Tapos, milyon-milyon yung mga views niya. Tapos, lumipad ngayon yung Facebook niya, umabot ng 1 million followers. Ang bilis, ang bilis. Tapos, maya-maya yung content nag-stagnant. Nung mag-stagnant, nakita ko ngayon na nagde-decline na ngayon yung views niya. Tapos, sinisisi niya ang Facebook tungkol dun. Nakita ko kasi pinopost niya sinisisi niya talaga yung Facebook. Tapos, bla bla, bla bla, bla bla. And then paglipas ng ilang panahon, nung medyo mababa na yung viewers niya, eto na ngayon, nakita ko nag-promote siya ng sugal. Hindi ko pa nakitang nag-promote siya ng sugal. Ang nakita ko muna, nag-post siya ng big bike. Oh. Tapos yung big bike, alam kong may presyo. Kasi, tangina motorcycle enthusiast ako eh. Diba? Tapos, paglipas ng mga ilang araw o ilang linggo, sandali lang yung transition. Nagka-big bike, biglang nagpo-post na ngayon ng sugal. Tapos, mula nung nag-post siya ng sugal at nagkaroon ng big bike, yung mga susunod na post niya, gusto niya na ng mas malalaki pang big bike at mas malalaki pang mga sasakyan. Yun ang napansin ko. Ngayon, palagay mo bakit? Kilala ko itong tao na to na coming from a very humble beginning. And then, people start loving him. Nung pumasok siya sa social media. And then, he lost the traction that he had. Nawala yung traction niya sa social media. Tapos tsaka ngayon siya biglang may big bike. Tapos nag-promote na pala ng sugal. Bakit greedy? Palagay ko, and I may be wrong, it's because of people's validation. Kasi nakaka-addict ang pagmamahal ng mga tao. Nakaka-addict. Yung mga tao drawn closer to you. And yung mga tao, you feel as if people loves you when you have more. Pansinin nyo, mag-post ka ng pera sa social media, bundle. Tignan mo ngayon kung gaano kabilis ngayon yung traction sa'yo. Tapos mararamdaman mo ngayon, biglang, tangina, nag-post lang ako ng pera, mahal na ako ng mga tao. Ano ngayon na ibig sabihin? Kailangan ko ng mas marami pang pera. Kasi pag mas marami akong pera, mas mamahalin ako ng mga tao. Nag-post ka na ngayon ng nag-post ka ng naka-bikini ka. Biglang mahal ka na ng mga tao, dumami yung validation sa'yo. Yung likes, yung follow, yung comments. Tapos yung mga comments, puro good yung comments. Tapos nararamdaman mo ngayon, kapag ka pala mas sexy yung mga post ko, mas mahal ako ng mga tao, so dapat lalo kong magpa-sexy. And that's where greed comes in. Palagay ko, it's because of people's validation. Kasi nakaka-addict talaga pagmamahal ng tao. Pero ang sabi ni Solomon, mas maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Yung mga taong pinipilit na maitama ka, mas maigi yun kaysa sa mga taong minamahal ka na nasa internet ka lang. Ano ba doon?
Ay, makikisuyo dun sa van. Kanino yung van? Usog lang. Usog lang. Thank you. I love you. Okay. Going back dun sa usaping greed, I think, and I may be wrong, based on my personal observation, it's because of, longing for love. Yun ang possible reason for greed. Yung kakulangan ng mga tao na mahalin yung sarili nila at hinahanap nila ngayon yung pagmamahal na yun sa ibang mga tao na akala nila pag mas maraming meron sila, mas mahal sila ng mga tao. At totoo. Pero hindi totoong pagmamahal yun. Kasi yung totoong pagmamahal, hindi na importante kung meron ka o wala. Pag kailangan mo sila, nandun sila para sa'yo. Kasi yung pagmamahal na yan, superficial. Hanggat meron ka, mahal ka nila. Nagiging laruan ka na ng mundo. Pagka nawalan ka ng pakinabang, isang araw, itatapong ka na rin nila. Sa akin, nothing beats humility. Nothing beats humility. Ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Nothing beats humility. Nothing beats contentment. Nakontento ka sa lahat ng meron ka at kontento ka rin sa direksyon mo. Na hindi ka naiinggit kahit kanino, na hindi ka naghahangad ng hindi para sa'yo kasi alam mo eksakto kung saan ka papunta at kontento ka doon. Hindi na importante kung sino pa ang kasama. Yun ang sagot ko. Ang ganda pang ending nun Pero maaga pa masyado Simula pa lang, akala mo ending na no? O sige, next question. Sir, may nagpapa-shoutout. Rodrigo Mag-isa, shoutout po sa kanilang 4, sir. Bachi ka na? Salamat, brother. Ingat ka. Dahan-dahan sa biyahe. Ingat. Thank you. Shoutout mo daw silang 4 na kumakain sa lupa. Shoutout sa inyong 4. Hello. Nabasa ko yung comments Sige, go. Shoutout daw. Tutukan mo ng TikTok, dali. Shoutout muna kayo. Okay. Hindi ko matutok yung Facebook. Malayo Sige, next question. Tanong naman po ito ni, BS, ano po yun? BS Apparel po ba yun? May tanong kayo dyan. Sige. Special BMS. privilege ng mga kumakain yun dito. BMS May tanong kayo dyan, ha? Okay, go. BMS Original Online Shop. Magkano daw po yung t-shirt nyo? Asan si Lime? Brother, magkano daw yung t-shirt? Online daw 750. Message nyo na lang yung page. Pagka within the area? Okay. Ano yun? I-deliver na ni... Sino ba mag-deliver? Pwedeng, okay. Pagka dito lang daw, ang 700. Paglabas daw ng ang 750. Yun. Sige, next question. Dami nang ungulit kung magkano yung price agad ng ano mo. Message nyo na lang yung page. Message nyo na lang page. Kasi in case hindi nyo alam, yung clothing line na yan, ano yan, kumbaga, pagtutulong-tulong ng mga tao para din sa mga tao. So, hindi yan para sa akin. Wala akong makukuha dyan. Wala akong mapapala dyan kahit piso. Ipopromote ko ng gusto yan, bubugbugin ko ng gusto merkado tungkol dyan para makatulong sa mas marami pang mga tao. At wala akong mapapala dyan kahit piso. Sige, next question. Hindi ko lang napansin, kitang-kita talaga ako sa live, sir. Okay lang yan, Gail. Parang timang special privilege mo nga yan. Ayaw mo nun, expose ka. Papapicture na nga sa mga tao, ayaw ka pa. May sariling ka na nga moniker sa kanila. Tawag nila sa'yo si carrot girl. Kung merong carrot man, merong carrot girl. Gusto mo ulit makipagpustahan? Ayaw mo na. Alam mo, gusto na malala na naman din. Okay, sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Brian Del Oxales. Is there a big life lesson you learned the hard way? Naku, napakarami. Big life lesson I learned the hard way. Maraming beses akong bumagsak, di mo lang alam. Daming beses akong bumagsak, di mo lang alam. Kasi yung mga panahon na yun, tapos na yun Kaya hindi nyo na nakakita yung mga panahon na yun Pero marami akong mga bagay na natutunan sa buhay na to na kinatama ko at kinamali ko rin at the same time. At saka sobrang dami. Alam mo, katulad lang din naman ako ninyo, ordinaryong taong bayan. Siguro, pinagkaiba lang natin, binigyan nyo kasi ako ng atensyon, ngayon, kilala na ako ng mga tao. Yun lang pinagkaiba natin Pero other than that, wala, ordinaryong taong bayan lang din ako. Kita nyo nga, namamasura ako, nagtitinda ako sa kalsada, diba? Mahirap lang tayo. Mahirap lang tayo. Okay, magkano to?
Apat na order. Tapos may kanin, no? 20 pesos lang. 20 ang sukle. Okay. Thank you. Pwede daw po magpapagawa. Oh, pwede. Salamat. O, kain muna kayo. Sige, enjoy muna kayo ron. Andito lang ako, hindi ako alis. Para daw fresh pa. Para fresh pa. Okay, sige. Good evening. Hello, everybody. Kamlita, saan? Sarap, no? Ano yan? Teka, hulaan ko. Either Alfonso yan o Jim. Jim. Kalamansi o Pomelo? Pomelo. Okay, sige. Sigang, boss. Oh. Dito. Ako na. Para kunyari ako yung nagpa-picture sa kanila. Dali, dito. Dito, usag kayo rito kasi nandito yung camera eh. Ay, nandito yung camera. Nandito yung ano. Kaya, sumama ka na. May boss, alam. Teka, marumi. Tissue, ako na. Tissue. Nasa natin. Kulangot ko lang naman. 120 with rice. 1, 2. Wala price. 110. Okay. Salamat. Dalawa. Okay. Go, Gil. Di pa tapos sagutin. Ano yung greatest lesson you learned in the hard way? Pag-ibig. Limas ako eh. Siyempre, di ko nabibigay yung detalye eh. Gulay muna Pero limas tayo, ako. Justin. Ubus lahat ng meron ako nun eh. Tagal na yun. Matagal na. Taon na ang binilang. Sige, go. Tanga rin naman ako sa pag-ibig. Ngayon lang tsumamba. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Brian Del Oxales ulit. Sir Chi, who do you the most compare yourself to? Ay, wala. Hindi, alam mo, I don't have that level of braggadocio para ikumpara ang sarili ko sa kahit na sinong ibang mga tao. Kasi I consider myself as someone very low na ang tingin ko sa sarili ko, mababang tao ako eh. Na hindi ko man lang maikumpara sarili ko sa iba eh. Ang problema kasi dyan, kapag sinagot kita, kanina mo kukumpara sarili mo. Kakumpara ko yung sarili ko sa ganitong taong sikat. Paano mo patutunayan yun? Di ba? Paano patutunayan yun? Ito pa isa pang punto eh. Maaaring meron kang mga ilang set of skills na kaparehas ni ganito, o ilang mga traits na kaparehas ni ganun, o ilang mga features na kaparehas ni ganito. Pero hindi mo masasabi yung sarili mo na ikinukumpara mo talaga yung sarili mo. Ako, hindi ko masabi yung sarili ko na ikinukumpara ko yung sarili ko to someone na parang parehas ko. Tingnan ko pantik. Bakit? Kasi pag nagkumpara ka ng isang tao na mataas na tao, pagyayabang na yun. Pag kinumpara mo sarili mo sa mataas na tao, pag kinumpara mo naman sarili mo sa mababang tao, hindi naman kilala ng publiko yun. So yun, hindi ko maikumpara yung sarili ko sa kahit na sino. Yun ang sagot ko ron. Next question. Bandang mong tao. Okay lang. Marami ng tao. Good evening, everybody. Good evening. Daming tao ngayon sa paligid ko. Okay, may audience tao. Sige, baka may konti, audience impact ha. Sige, go. Next question. Wala na rin daw sabaw, sir. Tsaka Go na sabaw dun. Go na. Sikotin nyo na. Bilis lang ng konti. ayan. Wala na po tayong gulay Okay lang po. Wala na pong gulay. Taba, tsaka naman na lang po, tsaka sabaw. Thank you Okay. po. Didiskarte pa kami sa sabaw. Sige, go, brother. Kanin. Tignan mo muna kanin. Marami pa yun. Marami pa? Okay, sige. Marami pang kanin. Sige, banata mo, brother. Ayan. Tanong naman po ito ni Prince. Boss, bakit hindi nililigal sa Pilipinas ang MJ? Kinopya kasi yung ilang mga batas natin sa ibang bansa. Ngayon, sa pagkopya, there is a possibility and I may be wrong kasi hindi ko naman talaga na-research kung bakit bawal dito. Basta ang alam ko, bawal sa Amerika. Tapos ang Constitution, yung una, parang kinopya sa Amerika. Kasi colonized tayo ng American government minsan panahon diba? So kinopya sa Amerika yung Constitution until nagkaroon ng pagbabago. Diba? So ngayon, sarili na natin yan. Original na yan. Although may mga ibang mga bagay na na-retain tayo galing doon sa naunang Constitution. Merong amendment na nangyari. Diba? Ngayon, hindi naman Constitution yung pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung batas tungkol sa marijuana. I may be wrong. Maaaring ang dahilan yan dahil kinopya yan sa ibang bansa. I may be wrong. Maaaring mali ako. Yun ang palagay ko ron. Hula ko lang yun. 135. 130 na lang extra. Okay pa. 1.
So, isang order lang po, tapos dalawang extra rice. 120, 150. 150. Okay. Sige, next question. Tanong naman po ito, galing kay Tadash. Anong masasabi mo sa kumari o Diyos ng mga bansang Nepal? Hindi kasi ako naniniwala rin eh. Hindi ako naniniwala sa mga kumari. Nabalitaan ko rin yan. Generally, tignan mo, pansinin mo, yung mga kumari in general, confined lang sa lugar ng Nepal at ilan pang mga lugar na mga hindi naman masyadong malalaking mga lugar. Ngayon, palagay mo ba magiging totoo yung isang Diyos na matagal na nag-e-exist pero hindi man lang kumalat yung religion nila sa iba-ibang mga bansa? Hindi ba katulad ng Kristyanismo at saka Judaismo at saka Islam na minsan panahong mga maliliit pero tignan mo, kumalat na. Ang Buddhism nga kahit paano medyo malawak-lawak pa eh. Diba? Malawak-lawak pa ang Buddhism eh. Teka, ano nga uli yun? 500 po. Magkano yung nakuha? 150, no? 150. Okay. So, bali ang sukle, 350? 350, yes. Kanina yun. Thank you. Thank you po. Salamat. Suki na yun. Suki. Gcash daw. Sige, Gcash. Ana. Palapit na lang daw po. Bawal big kasi na. Hindi ko masabi eh. Baka ano eh. Biglang may magpadala sa akin ng pera galing sa internet eh. Naka-live kasi tayo. Naka-live tayo. Okay. Next question tayo, sir. Sige. Okay. Ito na, pagkangataw mo to. Sige, pwede nga. Pwede kayo magtanong. Okay, go. Next question. Question naman po ito, galing kay Limson and Calyado. Brother, naniniwala ka ba na sa impyerno, kung makakausap mo si Lucifer, anong sasabihin mo sa kanya? Naniniwala ka? Ano ba talaga yung tanong mo? Kung naniniwala ba ako o kung makakausap ko siya? Pareho. Wala naman akong sasabihin sa kanya. Magtatanong lang ako ng mga bagay-bagay, tapos tatanong ko sa kanya, sino ba susunod na target natin? Okay na. Thank you. Salamat. Ingat kayo ha. Dalawang order lang yun, no? Okay. Sige. Ayan. Diego. Yung mga isinama ko ron sa impyerno. Kakausapin mo siya. Hindi. Si Lucifer yung kakasapin ko. Tapos pagtulong-tulungan natin yung mga putang ng politiko. Sama mo na rin pati yung mga influencer. Ganun mangyayari dun. Mainit pa ba? Mainit pa naman. Oo. Kumulo ng kulay. Sige, next question. Ito naman po ay tanong galing kay FHAAM. Sabi niya, Boss, si Josh mo, ikaw ba yung tinutukoy mo kanina? Hindi si Josh. Hindi naman nagpo-promote ng sugal si Josh eh. Hindi nagpo-promote ng sugal si Josh. He is decent enough not to promote gambling sa social media. In fairness sa kanya. Yan, na-appreciate ko kay Josh. Hindi siya nagpo-promote ng sugal. Tsaka hindi naman niya kailangan mag-promote ng sugal. May sarili siya negosyo, kangkong chips nga eh, di ba? So, hindi siya yung sinasabi ko. Teka, bumili ba ng big bike si Josh? Hindi ko alam. Ewan ko kung bumili siya ng big bike ha, pero ang alam ko, di siya marunong magmotor. Yun ang alam ko, I may be wrong. Pero hindi niya trip yung pagbe-big bike. Iilan lang kaming may trip niyan sa social media. Sige, next question. Ito, tanong naman po ito galing kay Joffel Bautista. Karot. Hello, Idol. Karot. Oh, may po daming karot eh. Hello, Idol. Ask ko lang po, ano po ba ang banal na halik? Nako po, patay ka dyan. Roma 16 yan. Hindi ko sasagutin yan. Merong sagot dyan si Soriano. Meron ding sagot dyan ng Iglesia ni Cristo. Ang sagot na Iglesia ni Cristo dyan, makikita nyo naman sa YouTube yun. Huwag nyo kong kagagalitan. Pero makikita mo sa YouTube, ang sabi, parang beso-beso daw. Yun daw ang official stand ng Iglesia ni Cristo. Beso-beso. Ngayon, si Soriano naman, may sagot din dyan. Hanapin nyo na lang. Pero hindi para akong mag-interpret niyan. Kasi delikado masyado. Narinig ko kasi yung sagot ng Iglesia ni Cristo doon. Tapos narinig ko rin yung sagot ni Soriano. Yung sagot ni Soriano, mahaba. Tapos detalyado. So, ewan ko kung nilabas niya sa internet yun pero narinig ko yung sagot ni Soriano ron. Mahaba, detalyado. Hindi siya parang isang talata lang. Hindi siya ganun. Detalyado. So, ang sasabihin ko na lang sa inyo, hindi ako karapat-dapat na maglabas ng kahit na anong interpretasyon tungkol sa bagay na yan kasi mamamali ako malamang. Malamang hindi ko maitatawid ng maayos siya, malamang mamamali ako dyan. Hindi ko kayang sagutin yan. Yun, isa sa mga bagay na hindi ko kayang sagutin para sa inyo. Hindi ko kayang sagutin para sa inyo yan. Kasi kung di nyo napapansin, yung paraan ko ng pagsagot,
Kung halimbawa, straightforward na talata yung pinag-uusapan, as in diretsong, as in makukuha mo talaga yung ibig sabihin galing doon sa diretsong talata na yun, yun, i-quotation ko yung talata. I-quotation ko lang, as in i-recite ko lang sa inyo yung mismong talata. Pero yung kasing banal na halik, medyo mahabang konsepto yan eh. Naipapadala yan sa sulat. Kung hindi nyo napapansin, naipapadala yan sa sulat. Roma 16:16, mangagbatian kayo. So, ibig sabihin, sila mismo na sinusulatan ni Pablo, magbabatian sila ng banal na halik. Sila mismo na sinusulatan nila Pablo, magbabatian sila ng banal na halik. Tapos, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Yung mga iglesia ni Kristo kasi, nasa iba't ibang lugar yun eh. Meron sa Judea nun eh. Kung babasahin mo lang nasa Galacia, meron sa Judea nung iglesia ni Kristo eh. Mga iglesyang pawang kay Kristo. Diba? So ano ibig sabihin? Kung binabati sila ng mga iglesia ni Kristo at sila rin nagbabatian ng banal na halik, yung palang banal na halik, kaya palang ipadala sa sulat. Mula sa isang location, papunta sa kabila, kaya nyong magbatian ng banal na halik. Yun ang logic nun eh. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. So kung sino man yung tinutukoy niya na mga iglesia ni Kristo, wala yun dun sa lugar kung saan niya, kung alin yung sinusulatan niya. Yung mga sinusulatan niya, pinagbabati at pinagbabanal na halik niya, mga sinusulatan niya. So yung mga sinusulatan niya, magkakasama yun. Pero yung mga iglesia ni Kristo, na tinutukoy ni Pablo dun sa Roma 16:16, mga iba't ibang lugar yun eh. Otherwise, sana sinabi niya, kayo na lang magbatian kayo ng banal na halik. Kayo lang. Sana ganun. Pero hindi, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. It's as if denoting na para bang si Pablo ang kausap ng mga iglesia ni Kristo at binabati ngayon yung mga taga-Roma. Medyo mahirap-hirap yan eh. So, mas madali na lang sabihin kaysa makapagtawid ako ng mali. Ang sasagot ko na lang sa inyo, hindi ko kayang sagutin. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Ito naman ay tanong naman kay... Nakita nyo, Pilipinas, kung gaano maingat ako sa pagsagot? 10 na rice din. Maintindihan nyo lang kung gaano kaingat ako sa pagsagot. Na kapag alam kong hindi ko kayang itawid, sasagot ko na lang sa'yo, hindi ko kayang sagutin. Pero hindi ako parang katulad ni Bugoy na nag-iimbento ng mga kwento, ng mga konsepto tungkol sa Diyos. Tapos ilalabas ngayon sa social media. Tapos it's as if para bang totoo yung sinasabi niya. Talagang sigurado siya with high confidence na nagpapahanap pa siya ng pruweba. Tapos pag may nakitang pruweba at hinahamon siya ng debate, hindi siya sumasagot. Ang worst, nagpaparinig pa siya parang babae. Nakita nyo pinagkaiba namin, Pilipinas? Nakita ninyo kung paano pinagkaiba namin? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mamili kayo ng mga influencer ninyo, Pilipinas. Yung makaka-impluwensya sa buhay ninyo na hindi lang matino, kundi may pruweba sa mga bagay na pinaniniwalaan niya. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Ayan. Pa-shoutout kay Halika, brother. AG. No. Kanina pa pala kayo dyan, di kayo nagsasabi. Nakakaya. Asa ka? Halika. Ako na. Para kunyari, ako nagpa-picture sa inyo. Usog. Okay. 1, 2. Okay. Okay. Salamat. Oh, sige. Ano, shoutout? Birthday ko po. Birthday mo ngayon? Oh, happy birthday sa'yo, brother! Happy birthday! May fans ka rito sa likod! Happy birthday! O, teka muna. May may promo ako, Only Rice kapag ka-birthday. Baka gusto nyo mag-dine in dito, naka-Only Rice. Tapos sa sila eh. Kumain na kayo? Opo. Baka gusto mo pang kumain ng kanin. Happy birthday sa'yo, brother. Galingan mo sa buhay, ha? Ano masasabi nyo sa tropa nyo? Happy birthday! Salamat sa pagbisita, brother. Happy birthday sa'yo. Okay. Salamat. Ingat kayo, ha? Na-appreciate ko yun, ano? Di ako, ano? May mga tao, wala kang kamalay-malay, no? May mga taong yung special day nila, gusto nilang i-spend na kasama ka. Ano, birthday din mo ito, mamayang pa-picture. Yeah. Birthday din mo. Seryoso, ha? Halika rito! Happy Halika rito! Takina. Kakanta So, nyo. syempre, samahan nyo na, di ba? Takina. Happy birthday! Kakantahan daw, sir. Dali. 1, 2, 3. Happy birthday to you! Ano wish mo para sa sarili mo, brother? Kajowa. Inokoray ng tropa, magka-jowa daw. Magandang buhay lang po. Ala ko, magandang jowa eh. Okay. Okay. Ba't hindi ka pa sumama? I-selfie mo na. Ako yung
nakaraan ng Bulacan. Ah, okay. Oh, takila, lalo. O yan, sige, ilang kayo? Only rice. O, go lang. Sige, okay lang. May kasama kayo may birthday. Ako nang bahala ron. Sige, go. Next question. Ayan. Nawala. Pero nagbigay siya ng 200 stars. Thank you. Shoutout sa'yo. Ayan. Tanong po ni Zayan Obay. From Tondo to Pares/Sinigang, sinong nakaisip ng concept ng pagtitinda ng food tsaka sinigang ang ibebenta mo? Ako, mataba naman yung utak ko para makaisip ng iba't ibang konsepto eh. Ako. Tapos nagpaturo ako kay Chef Anthony kung paano magluto ng sinigang. Kasi ang alam ko lang, yung luto ng sinigang sa bahay. Eh syempre, di naman ako marunong magluto ng sinigang na pambenta eh. Diba? So, yun, nagpaturo ako kay Chef Anthony Tapos yun ngayon yung nakita nyo, nagpapaturo ako sa kanya sa Elliot's Bar and Restaurant sa Quezon City. So, edi yun ang nun. Sabi ko nga kay Ashley, dapat, nga lang, hindi kasi nakinig si Ashley. Sabi ko sa kanya, mag-resign na siya sa trabaho para mag-focus na siya dun sa pagtitinda ng agahan. Kung nag-focus na siya sa pagtitinda ng agahan, sigurado by now, dinadayo na yung agahan niya. Ayaw niya mag-resign eh. Kung nag-resign lang sana siya nun, yun, sigurado paldo na siya by now. Wala naman ako magagawa. Siyempre, buhay niya yun, diba? Hanggang advice lang naman ang kaya kong gawin eh. Na kung ako, halimbawa, ako si Ashley, tapos, diba, vlogger ako na merong kahit paano 20 mil na followers, kahit paano may content traction na sa social media, diba? Tapos, alam mo yun, hirap ang buhay ko, tapos naghahanap buhay ako sa Deca Homes. Nagbebenta kasi siya ng appliances. Yun ang hanap buhay niya, nagbebenta ng appliances. So, from one payout to another, laging nauubos, pero dumating sa punto na nung pumunta nga ako sa kanila, nakakaipon na siya. Tapos, kung nakakaipon na siya, diba? Nakita niya naman yung resulta. Kung ako halimbawa yung di pinuntahan ng vlogger na ganon, na mas malaking vlogger kaysa sa akin, kung ano yung sabihin ng vlogger gagawin ko. Sabi mag-resign? O sige, magre-resign ako. Basta pagka nalaglag ako, tulungan mo ko. Di ko naman siya papabaya malaglag nun eh. Yun nga lang, ayaw niya mag-resign. O edi, okay lang naman. Kasi, syempre, buhay niya naman eh. Tsaka, employment niya yun eh. Pero technically, parang natakot lang yata siya ron sa tawag dito. Kapinirmahan niya. O, kasi nakapirma siya ng parang kontrata na 6 na buwan. Doon sa parang, anong tawag dito? Manpower agency, gano'n. Parang pangalawang buwan pa lang yata niya yun na-employed. So, sabi ko nga sa kanya, mag-resign na siya. Kasi hindi naman wala naman malaking bearing yun eh. Personal na buhay yung pinag-uusapan eh, di ba? Gusto mo bang habang buhay, empleyado ka? Nangangarap din maging negosyante. Meron namang mga tao, okay lang naman. Wala namang masama habang buhay ka empleyado. Pero nangangarap ka maging negosyante, nabigyan ka na ng pagkakataon, ang gagawin mo lang, ang kapalit lang na magre-resign ka lang sa trabaho. Tangina, nag-grab ko yung opportunity niya kung ako yung nabigyan ng ganun chance. Pero syempre, to each his own. Syempre, hindi ko naman siya mapipilit sa bagay na hindi niya naman gusto, diba? So yun, ako na lang nag-execute nung Ako na lang nag-execute. O ngayon, eto na ngayon. Kaya ako yung nagtitinda sa tabi ng kalsada. Kasi ang gusto ko talaga mangyari nun, siya. Tapos siya yung papuputukin ko sa social media. Ang dahilan kasi, kumbaga parang sa isang tagapagturo, malaking factor sa'yo na yung tinuruan mo, mas malayo ang narating kesa sa'yo. Diba? Parang teacher, diba? Parang ganun. Hindi ko mas sinasabing teacher ako, no? Huwag nyo naman mapagkamalian. Pero kumbaga parang magulang ba? Parang magulang. Isipin mo yung konsepto ng isang magulang. Sino sa inyo may mga anak na? Yun, yung iba, mga single kayo? Okay. So, isipin mo yung konsepto na parang magulang. Diba? It will be an outstanding feeling for you to see your child do better in life, far better than you have gone to. Palagay ko yung pakiramdam na parang magulang, na ang gusto mong mangyari maging mas malayo yung narating ng mga anak mo kaysa sa'yo. Ganun yung pakiramdam ko. Pero bilang vlogger, ang gusto ko, mas malayo yung mga narating ng mga taong tinulungan ko kaysa sa akin. Karangalan sa akin yun eh. Siyempre, hindi naman na para i-credit pa sa akin yun na kahit na sino. Kasi sila naman yung trumabaho nun eh, di ba? Pero para sa akin, it is my pride and glory. Trophy ko yun, putong ng katwiran ko yun, na may mga taong umusad sa buhay dahil doon sa mga bagay na naituro ko sa kanila, na gumana sa kanila. Yun. Yun sana yung konsepto na gusto ko sana nga mangyari si Ashley parang alam mo yun, nakaka-thrive na sa paghahanap buhay, sa pagluluto ng agahan kasi gusto niya yun. Gusto rin ng mama niya yun eh. Gusto nila yung nagluluto ng agahan. Yun nga yung dating hanap buhay nila eh. Hindi naman ako nag-imbento ng hanap buhay para sa kanila eh. Dati na nilang ginagawa yun.
naisara lang because of too many reasons. Isa rin yung umuutang sila sa Bombay dati, ganun. Tapos, syempre, parang katulad lang din ng ibang mahirap. Pakiramdam mo, libreng perang pinamimigay kapag kautang, diba? O ngayon, nagkaroon ng problema hanggang dumating nga sa punto na kinailangan na lang magsarado nung mismong hanap buhay at kailangan na lang mag-focus ni Ashley ngayon dun sa pag-i-empleyado. Kasi tuloy-tuloy na pumapasok yung pera eh. Versus yung pagbebenta ng agahan na every now and then, taas baba yung kinikita, diba? So ngayon, yung ginawa namin doon sa Tondo, hindi naman yun bagong hanap buhay sa kanila. Yun na rin yung dating ginagawa nila. Kasi alam mo, ang ginagawa ko lang naman personal, kung hindi nyo napapansin Pilipinas hindi ako gumagawa ng bagong sistema sa loob ninyo. Ang ginagawa ko, kung ano yung mga dati nyo ng sistema, ini-enhance lang natin. So kung halimbawa, kaya tingin mo, kaya papansin mo yung Project 1M, hindi ito parang, ito yung ginagawa ko, gayahin mo lahat ng ginagawa ko to the smallest detail. Hindi ganun eh. Ang konsepto ng Project 1M, yung kung ano man yung ginagawa mo, dun mo pagbutihin. Kasi sa malamang na pagkakataon, kung ano man yung ginagawa mo, magaling ka na dyan. Yeah. Ang kailangan lang, sisipagan mo lang, tatalinuhan mo lang, mag-iipon ka. Kasi yung iba nga sumusubaybay sa Project 1M, wala kayong kamalay-malay ha, pero yung ibang sumusubaybay sa Project 1M, kumikita ng 100,000. Pero nauubos yung pera. Bakit nauubos? Sa kawalan ng disiplina eh. Hindi nag-iipon eh. Diba? May mga kumikita dyan, lalo na yung mga nag-a-abroad. May mga nag-a-abroad ba sa inyo? May mga nag-a-abroad sa inyo? Wala. Oh. Pero dun sa mga nag-a-abroad, yung mga nag-a-abroad, karamihan dyan kumikita ng 100,000 eh. Hindi naman lahat. Pero karamihan, lalo na sa mga seaman. Diba? Yung mga sumasabay sa Project 1M, ang konsepto, tatalinuhan mo, tatrabahuin mo ng gusto, tapos mag-iipon ka hanggang umabot ka na 1,000,000 piso. Pero magtataka ka, yung mga ibang dating hindi naman sumasabay dito sa Project 1M, 100,000 ang kinikita. So ano ibig sabihin? Kung sana tinatabi lang nila yung malaking portion, halimbawa, nagsisiman ka, tapos ang kinikita mo 140,000. Tapos alam mo yun, may posisyon ka na, 150,000, 200,000. Itabi mo lang yung 100,000 tanga na sa 10 buwan, may 1,000,000 ka na eh. Diba? Sa 10 buwan, may 1,000,000 ka na. Yun, nagkakaproblema dun nga sa dami ng expenses. Na yung dami ng expenses dun, karamihan kapretsyo. Kasi isipin mo sa 50,000, wag mo naman sabihin kulang pa sa anak mo yun, kulang pa sa asawa mo yun. Hindi ka naman kasamang gumagastos ng pamilya mo. Diba? 50,000 kada buwan ang ginagastos ninyo. O sige, andun na tayo, pinapaaral yung bata sa private school. Wala tayong pag-uusap dun. Pero 50,000 kada buwan, tas public school lang naman nag-aaral yung anak mo. Grabe naman, diba? So ngayon, ano ngayon na nangyayari? Kinakapritsyo yung pera. Motivation kasi ng tao is yung pag OFW ka is makapag-business. Totoo. Supposed to be. Pero ang normal na nangyayari, nag-a-abroad, tapos lahat ng mga kamag-anak nila rito, nanghihingi ng pera, nagkakaroon ng kunyaring emergency ng mga bagay na inimbento lang naman nila, na tama, puputulan ng ilaw, mapuputulan ng tubig, pinapalaya sa bahay. Mga emergency ba yan? Buwan-buwan mo nang binabayaran yan eh. Diba? Buwan-buwan mo nang binabayaran yan eh. Ang dahilan kung ba't hindi ka makabayad ng maayos niyan, kasi either sobrang luho mo o sobrang tamad mo, pili ka na lang sa dalawa. Inuuna mo kasi yung mga kapritsyo bago yung mga liability, na mga totoong mga liability. Although liability na dapat, wala na sa'yo before you happen. Yung kung trabaho na meron ka ngayon. Totoo. Yun nga, ngayon, ang project ko, itong Project 1M, kung hindi nyo nakikita Pilipinas ang ginagawa ko, pinalalabas ko lang talaga yung mga dati ng mga bagay na ginagawa ninyo na potential nyo naman talagang galingan dun eh. Kung ano yung ginagawa mo. Kung nagtitinda ka ng gulay, galingan mo sa pagtitinda ng gulay, sipagan mo. Diba? Kung nag-aayos ka ng mga salamin, damihan mo yung mga kliyente mo. Huwag kang patulog-tulog sa trabaho. Kung nasa palengke ka, mag-ipon ka ng marami kasi marami namang kinikita talaga sa palengke. Kung nagsisiman ka, mag-ipon ka. Kung nag-OFW ka, mag-ipon ka. Ganun kasimple ang konsepto. Kung ano man yung mismong ginagawa mo, you can thrive in whatever it is that you do for a living, so you won't have to do the same thing over and over again na nakaipon ka ngayon ng sapat para kahit papano makapagpahinga ka, o kung magkaroon ka man ng emergency, kaya mong ipagamot ang sarili mo, o kahit na sino pang nakapaligid sa'yo. Plus, hindi lang sa emergency, kundi dun sa konsepto na sobra-sobra na yung pasok sa'yo, nakakatulong ka na hindi lang sa mga kadugo mo, hindi lang sa mga kapamilya mo, kundi sa mga nasa labas na ng bahay mo, sa community at sa buong bansa. Although, if you think it's enough, do it right. Do it more than, Iyan ang isa sa mga pagkukulang kasi ng mga tao eh. So, ang mga tao kasi in general hindi naman lahat, pero in general, kung mapapansin mo, pagka sapat na kasi yung kinikita nila, nakakakain sila 3 beses sa isang araw, okay na sa kanila yun. Yung wala na yung konsepto na, meron kasi kung kapwa-tao na nagugutom eh. Na hindi naman nila alam kung anong ginagawa nila sa buhay eh. Diba? Na ano ba naman yung magtrabaho ka ng higit para sa pangangailangan naman ng iba pang kapwa-tao mo. Na kung sana,
gagalingan mo lang sana, kung tatabaan mo lang sana ang utak mo, makakagawa ka ng maraming trabaho para sa mga kapwa-tao mo walang mahanap buhay. Tas kaya mo ngayong ipasa sa kanila yung mga bagay na nasa isip mo, natutunan mo sa buhay. Yun ang pagkukulang ng mga tao eh. Palagay ko, alam mo, moral obligation dapat yan eh. Yan dapat ang moral obligation. Naggalingan mo dito sa buhay na to. Tapos lahat ng mga natutunan mo paglipas ng panahon, hindi mo lang ipapasa sa mga anak mo, kundi ipapasa mo rin sa community. So you will have an endeavor that will last for more than a lifetime. Makakagawa ka ngayon ng legacy na yung mga taong natulungan mo, hindi lang yung mga anak mo. Yung mga taong natulungan mo, umayos yung mga buhay nila, naayos yung mga pamilya nila, pati yung mga anak nila, maayos na rin. Alam mo, yan ang kulang sa mga tao yan. Tawag pagmamalasakit. Kasi masyado kasi tayong nahihirati dun sa konseptong yung anak ko, sarili ko, anak ko, pamilya ko, anak ko. Puro gano'n na lang eh. Puro anak ko eh. Kaya tingnan mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-aanak eh. Kasi natatakot ako dun sa konsepto na ang tawag tapaoho. Parang kabayo. Wala ka nang ibang makita kundi kinabukasan ng anak mo. Puro na lang anak mo. Hindi ka na nakaisip na ibang kapwa-tao mo nga nagugutom, hindi pambiling bigas, wala eh. Bakit walang pambiling bigas? Kasi hindi nga sila makakita ng ibang mundo, labas ng mundo na meron sila, kasi lahat na lang ng ginagawa nila para sa anak nila. Ang ginagawa nila, nag-aanak sila ng marami, papatapon sa isang institusyon ng gobyerno, tawag eskwelahan. Sana may matutunan dun yung bata. Tapos yung bata na yun, na natuto sa eskwelahan, yun ang magliligtas sa amin sa kahirapan. Tangina. Ang worst niyan, kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nahulog na masyadong malayo sa puno. Kung ano nakita sa'yo ng mga anak mo, gagayahin ka lang nila. Tapos ang worst niyan, matanda ka na, wala ka ng kapasidad magtrabaho, wala kang kapera-pera, tapos yung mga anak mo, nag-anak na lang din. Tapos lahat na lang ng ginagawa ng anak mo para din sa anak nila kasi yun yung nakita galing sa'yo. Ngayon, ano ngayon ang nangyayari? Pinanganak ka, magjojowa ka, mag-aanak ka ng marami, papatapon mo sa eskwelahan, tas mamamatay ka na sa dulo. Yun ang laging nangyayari. Yun naman ngayon ang project ko. Ang project ko, sana magmalasakit naman tayo sa kapwa-tao. Okay lang po wala ng kulay. Kaya nga tignan mo, ang pinili ko na lutuin, sinigang, para magkaroon ng asim ang buhay. Eh! Ayos ba? Ay, ganda, maganda. Ayun. O yun, sige, next question. Ayan, tanong po ni Nabs GL. Ask ko lang brother, bakit ang bansang Nepal ay nasa 2081 na? Hindi ko masasagot yun. Hindi rin naman official yan eh. Conspiracy theory yan eh. Assessment lang yan ng kung sino man, o baka, opinion lang yan ng kung sino man, 2081, naging base yan para 2081, ang calendar ng ang calendar natin, Roman calendar. Baka magkaiba yung calendar natin sa calendar nila. Okay, sige, kung magkaiba yung calendar natin sa calendar nila, mata 2081 talaga sila. Pero kung hindi tayo Roman calendar, baka siguro, marami naman kasi iba-ibang kalendaryo eh. May kalendaryong Chinese, 'di ba? Chinese calendar. Meron ding Greek, meron ding Hebrew calendar. Nasa Hebrew calendar nga 5,000 years na tayo ngayon eh. Google nyo kung anong taon na tayo sa Hebrew calendar. 5,000 years na tayo. Mula nung lumabas sila Moises sa Ehipto, doon nagsimula yung bilang nun. 5,000 years na tayo sa Hebrew calendar. Check nyo, tsagain nyo. Hebrew calendar year. Okay, next question. Ayan. Kilala mo na. Sabi ni Jofel Bautista, hello idol, ano po ba dapat hingin sa panalangin? Karunungan. Kasi karunungan, pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo una. Yun ang kulang sa mga tao, yung paghingi ng karunungan. Papainitin na. Okay. Akong bahala. Okay. Painitin lang po yung sabaw. Karunungan, isa sa mga pinakamalalaking bagay na dapat tingin. Dapat yun. Kasi, mga tao, mga hinihingi nila, pera, kalusugan ng anak, kalusugan nila, sila, sarili nila, anak nila, sarili nila, anak nila, sarili nila. Doon na lang umiikot ang mundo ng mga tao eh. Doon sa kakarampot na mga taong kung tawagin mo pamilya. Tapos yung mga pamilya nga yun, hindi mo nga makonsider na pamilya yung iba ron eh. Kasi kung umarte, hindi ugaling pamilya, ugaling hayop eh. Yung iba nga, mismong kapatid nila, kinamumuhian nila dahil lang sa mana eh. Diba? Sabi nga nila, hindi totoo ang pamilyang Pilipino kung walang magkakapatid na nag-aaway-away sa lupa. Totoo. Diba?
Pero tignan mo, kung sana gagalingan mo lang sana sa buhay, tapos yung kapatid mong ganid sa lupa, ano gagawin mo ron? Kung ginalingan mo sa buhay, wala ka nang kailangan gawin dun. Ibigay mo na lang sa kanya. Bakit? Mas marami yung sa'yo eh. Yung pinaghirapan mo, isipin mo na lang kung may mansion ka. Isipin mo na lang kung may resort ka pa. Isipin mo na lang kung marami kang property sa iba't ibang lugar na pinauupahan mo. Palagay mo bang tsatsaga ka pa sa isang 150 square meters na ancestral house ninyo, na lahat naman kayo minsan panahong tumira dun, pero yung kapatid mo, walang-wala. Siya ngayon yung nagpapakaganid at nagpapakasira sa isang putang inang 150 square meters lang na bahay. Diba? Hindi mo pagpapaubaya mo na yun. Ito kasi yung problema. Hindi nyo kasi pare-parehas ginalingan. Kaya ngayon, nag-aaway-away kayo sa kakarampot na hindi nyo naman pinaghirapan at pinaghirapan na magulang ninyo. Tangina. Greedy. Bobo. Tamad. Greedy pa. Wala talagang iuusad ang pamilya ninyo pagka ganyan. Wala talagang iuusad ang pamilya ninyo pagka ganyan. Pero if you will only think of outside yourself, mag-isip ka naman ng kapwa-tao mo, hindi lang puro sarili mo, anak mo, sarili mo, anak mo, sarili mo, anak mo, sarili mo, anak mo. Diba? Kung nag-iisip ka ng iba, kapwa-tao mo, taka na makakaisip ka na sobrang daming bagay na ikaw din ang makikinabang pagdating sa dulo. Ikaw din ang makikinabang nun pagdating sa dulo. Isipin mo kung gaano karaming tao yung nagmamahal sa'yo kapag ka nagmamalasakit ka sa kapwa-tao mong higit kaysa sa sarili mo at saka sa anak mo. Tapos pag mahal ka ng kapwa-tao mo, mapapansin mo, dumadami rin ang pera mo. Tapos mapapansin mo, bukod sa dumadami na pera mo, mapapansin mo, yung puso mo puno. Tapos yung utak mo puno din. Tapos gusto mo pa ngayon lalong ilabas yung laman ng puso mo. At Puso mo. munti ka na lumabas yung laman ng puso. Brother, good evening. Pangalawang beses na. Okay, buti na lang. An, wag ka na dito, bumaba doon ka sa likod. Kasi nandito yung bato eh. Ding ang bato. Okay, sige. Iayos muna. Munti ka na lumabas yung laman ng puso. Yung bato, dumulas. Brother, yung taba-taba, no? Munti ka na. Ano nakaraan? Oo, pero lit ng kinita namin nun. Tapon na lang. Kasi konting tao lang yung kumain. Tapos, marami yung kinain. Ha? Di ba, nung nag-anlit na bata? Tinanggal Ay, mo na, oo. brother. Ang daming Yung pinakaling kumain. is, yung nagkamali, tinanggal mo ba? Hindi dahil dun sa pagkakamali kaya ako siya tinanggal. Natanggal siya. Tinanggal siya. Tinanggal niya yung sarili niya, actually. Dahil Kasi binilinan ko na siya. Sabi ko ako sa kanya, hindi dahil doon hindi dahil doon. Because of other reason, another reason, mas mabigat kesa So, dun. hindi pa yun Yun yung tatay ano, na nagkamali. okay, ayos yun, okay lang yung nagkamali. Hindi naman sinasadya yun eh. Oo. Wala tayong problema ron. Ngayon, binilinan ko siya tungkol sa isang bagay na mas mabigat kesa doon, disrespect. Hindi sa akin, sa iba, sa kasama niya. Tapos sinabihan ko na siya. Sabi ko, Brad, pasensya ka na, pero siguro maintindihan mo naman, yung mga kasama mo hindi na komportable sa'yo. Ulitin mo pa yun, tatanggalin na kita, wala akong choice. Kasi pag hindi kita tinanggal, sila naman ang aalis, Brad. So, maintindihan mo naman ako, brother. Same day inulit. That time na, Same day. yung vlog na, Hindi yun. Same day kung kailan ko siya sinabihan. Kasi parang lumipas 2 araw eh. Lumipas 2 araw, okay na yung kibit balikat na ako ron. Hindi ko na nga chinarge sa kanya yung damage eh. Okay lang sa akin yun, walang problema sa akin. Bakit? Hindi naman ako namumulubi para daw. Yung punto na okay lang naman sa akin na malugi ako rito kasi naglalaro lang ako dito sa konsepto na to eh. So wala sa akin yun. Sa iba, sa ibang negosyante, baka big deal sa kanila yun kasi syempre, tangina, that's 10,000 pesos more than eh, diba? More than 10,000 pesos yung damage eh. Sa ibang negosyante, baka big deal yun. Sa akin, hindi naman. Okay lang sa akin. Although damage yun dito, maintindihan mo na, diba? Mayroong possibility na nag-dip ako ng kaperaso tapos tatagal ngayon yung proseso. Pero okay lang kasi naglalaro lang naman ako dito eh. Pero hindi naman dahil doon kaya ako siya tinanggal. Disrespect. Mga kasama niya. Ako, hindi naman ako kayang disrespect ng kahit sino eh. Hindi naman ako kaya disrespect ng kahit sino eh. So, susunod na, sinabihan ko siya, same day, kung kailan sinabi ko sa kanya, inulit niya. Wala ngayon akong choice kundi tanggalin siya. so without cam na yun. Disrespect eh. Ayun yung sakit. Tapos, serious offense, brother. If you understand what I mean. Serious offense. Hindi siya parang minor, na parang disrespect na minor. Hindi, brother, serious offense. Serious offense. As in, seryoso, na kung magsasampa ng demanda, nakakademanda yung ginawa niya. Disrespect. Serious talaga, brother. Serious. Ayun, so, wala naman akong choice kundi tanggalin. Kasi safety na ng mga tao ko yung pinag-uusapan eh. Hindi lang siya disrespect lang. Safety na ng mga tao ko yung pinag-uusapan.
Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Kahit kriminal ka, tatanggapin kita eh. Basta wag mo lang kaming ano, di ba? Wag mo lang kaming bibiktimahin kasi bibiktimahin mo ko. Puta, hindi kita uurunga kahit sino ka pa. Ganun ka simple yung konsepto. Last brother, nagkaharap na kayo Ni Koy Joy. malabo yun, Ang brother. message, like, Malabo yun. personal Malabo yun. message, wala pa- Malabo yun. Malabo yun. Malabo Kasi yun. base sa pagkakaharap sa'yo ngayon, okay. Talagang Malabo yun. Malabo yun na maghaharap kami tungkol dun sa malabo yun na maghaharap kami tungkol dun sa hamon ko sa kanya ng debate kasi nagpaparinig nga siya na parang babae. 'Di ba? Paparinig siya eh. While they're back in my home country talking shit about me. Diba sabi niya, while they're back in my home country talking shit about me, I'm here relaxing. totoo, kabisado mo. Tangina, ano nga ibig sabihin nun? It sounds to me like parang nagpaparinig ka na parang babae. Diba? Asan nga yung sinasabi mo? Asan yung integridad mo? Para, di ba sinasabi niya dati, pinoprotect daw ika niya. Asan ang protection mo sa sarili mo ngayon? Oh, bababa na naman. Hindi pa naayos yung ano eh. Hindi pa naayos yung bato. bato. Okay. Sige. Ayusin na lang natin mamaya. Nadaganan ko na lang dito. So, yun. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ni... Teka, ayusin nga muna natin sandali yung Kinakabahan ng bato. matapunan tayo eh. Ako na mag-aayos. Sige. Shoutout ka muna sir, kamusta daw ang pag-aayos mo dyan? Eto, okay lang. Wala sa hulog yung bato. Ay, ayos muna natin. Oh, puta. Okay na po. Teka Okay lang, brother. Tingnan mo nga yung ano. Tingnan mo nga. Okay. Up, wala sa hulog yung bato. Masyadong malaki yata. Ito kaya may bibigyan dito. Hindi, feeling ko masyadong malaki yung bato. Kasi hindi tumutungtong ito eh. Oh. Oo. Ay, dapat bro. Ayan, pwede. Pwede, sige. Ayan, 1, 2, 3, go. Okay. Okay na? Kaya. Yung secured. Okay. Sige, next question. Pumunta sa ano, sa left yung ano. Okay lang yan. Kahit gumilid pa ng bagya. Ayos lang yan. Mahalaga safe. Tsaka dalawang half. Ay, dalawang half na rice. Wala na sukli to. Okay, good. Sige. Ayun sila. Picture daw po sir. Alagyan, dali. Picture muna, bago malas. Dito, brother. Yan. Asa yung camera? Naka-posing tayo. Walang camera. Ako na. Parang kunyari, ako yung nagpa-picture sa'yo. Okay, dito. Tayo, punasan muna natin. Oh, Lunes hanggang Linggo. Halika. Ito. Yan. Okay, game. 1, 2. Ba't ang lalayo nyo? Lapit kayo ng kapiraso, syempre. 1, 2. Okay. Salamat ng marami. Salamat sa pagbisita. Ingat kayo ha. Dahan-dahan. Happy birthday, brother. Good night. Brother, sa mga sasabihin mo araw-araw, hindi ka rin mauubusan. Ano, sinigang na baka. Hindi naman sila nauubusan ng tanong eh. So hindi ako mauubusan ng sagot. Totoo. Yung sagot ko nakadepende sa tanong ng mga tao. Nagagalit So hindi ako pa yung mga mauubusan kapag hindi sila nauubusan ng ano. Tinanong sa'yo, sabi ko, 15 minutes ago, sinigang na natin. Baka. Hindi naman ako scripted, brother eh. Diba? Kung di mo napapansin ha, yung paraan ko ng pagsagot, sinagot ko na minsang panahon. Justin. Tapos parehas na tanong, itinanong uli sa akin, iba na naman yung sagot ko. Pero tignan mo, hindi nagkokontrahan yung mga sagot ko. Kasi nauna na muna ako nagtanong sa sarili ko. Kung ano yung mga tanong ng mga tao, normal, yun na rin muna yung una kong tanong sa sarili ko minsang panahon. Kaya yung sinasagot ko sa kanila, base na rin sa mga sagot na nakuha ko, nung ako naman yung nagtatanong sa sarili ko. Ganon yung konsepto. So, na-realize mo na bago mo sabihin sa'yo. Oo. Kasi karamihan sa mga isinasagot ko, base ko hindi man sa experience ko, sa experience ng iba. Sa mga tamang ginawa ng mga tao, tsaka sa mga maling ginawa ng mga tao. Sa akin din, sa mga tamang ginawa ko, tsaka sa mga maling ginawa ko. So, alam mo yun, generally, experience talaga in general. Hindi siya something na inimbento ko lang sa isip ko. Ganon, mabilis lang talaga ako mag-isip. Hindi ganon. Akala nila, mabilis lang ako mag-isip. Pero totoo, na-experience ko na talaga yun. O na-experience ng iba, nakita ko. Yun. Nagbabasa rin ako ng mga libro. Marami akong libro, brother. Marami akong libro. Kasi hindi ko na sasabihin kung gaano karami, pero marami talaga akong libro. Marami akong libro. Masipag ako magbasa. Hindi dahil gusto ko yun. Scripted lang yung sinasabi mo. Kasi dati, na-upload lang yun. Hindi ako mahilig sa ganun, brother. Gagawa ng cloud. Bisita from Pangasinan. Oy, wow. Hello. Oh. Dati na-download ako sa Pangasinan. Oh, brother, anong gusto mong sabihin? Pangasinan to. Oh, bati mo yung mga taga Pangasinan. Gusto kayo dyan. Yan. Okay, ayos.
Mukhang naka-Alfonso ka. Sarap ah. Namoy ko eh. Sabi ko, kilala ko yun ah. Red Doors. Okay. Sige. Okay, next question. Tanong po ito ni Gerson Canavarel. May level ba ang kaparusahan sa kabilang buhay? Halimbawa, manlalasing ka lang naman, pero mabuti kang ama at maayos naman ang buhay. Nagiinom ka lang naman, pag-uwi, may impyerno ba ako sa ganung gawa? Kung Biblia pag-uusapan wala kasi akong mabasa na may level sa impyerno eh. Wala akong mabasa ganun. Although sabi ni Dante Alighieri dun sa libro niya na kalimutan ko anong pangalan ng libro, parang 7 level daw yung impyerno. Wala naman ako nabasang ganun sa Biblia, so mahirap naman syempre yung pagbasihan yun. Pero si Dante Alighieri may sabi nun. Pero in general, ang sabi kasi sa Biblia, yung mga manlalasing, manlulupig, etc. hindi makakapasok sa area ng langit. Nasa 6:9 yun ng unang Korinto, tapos nasa Apocalypse din at the same time. Sorry So, po. May gumagalaw sa baba. yun nga ang isa sa mga pinakamalalaking swerte ko eh. Ang isa sa mga pinakamalalaking swerte ko, hindi kasi ako ang may-ari ng langit. So ngayon, hindi ko ngayon obligasyon na humatol sa kapwa-tao. Kasi alam mo, ang isa sa mga bagay na hindi mo kasi gusto, yung konsepto na humatol ka sa kapwa-tao mo ng mali. Eh, hindi ko naman nalaman yung kabuuan ng buhay mo eh, diba? Ang Diyos ang magtatansya nun kung paakiting ka ba niya o hindi. Diba? Ang Diyos ang magtatansya nun kung isusugba ka rin sa impyerno o hindi. Isa sa mga pinakamalalaking swerte ko, kasi mga tao kasi in general, mahilig maghahatol, hatol. Ang hilig ng mga tao humatol eh. Pero ako, in general, if you know the repercussion of your judgments, hindi ka basta madaling humatol sa kapwa-tao. Bakit? Paano kung mali hatol mo? Hindi ba nakikita nyo justice system? Minsan nga mali hatol eh. Pinakulong yung tao. Katulad sa Amerika, halimbawa, merong isang parang black American doon na hinatulan ng bitay. Tapos paglipas ng ilang panahon, pagkatapos niyang bitayin, takin na hindi pala siya may kasalanan at lumitaw yung totoong may kasalanan. Diba? Alam niyo yun, diba? O ngayon, ano ngayon ang ginawa ng justice system ng Amerika para ma-revert yung damage ng action nila? Hindi ko alam. Pero hindi ko gugustuhin na mapunta sa isang sitwasyon na humatol ako sa kapwa-tao ko, tas mali pala yung hatol ko, and then I have to amend the damages that I have done. Hindi ko gugustuhin yun. Hindi masaya yun. Nakakahiya yun unang-una na humatol ka sa kapwa-tao, tas mali pala yung hatol mo. Yun ang dahilan kung bakit nag-aaral ako ng husto tungkol dun sa bagay bago ko hatulan. Eh, hindi ko naman nakilala buhay mo eh. Yun nga, isa sa mga pinakamalalaking swerte ko. Hindi kasi ako ang magpapapasok sa langit. So, hindi ko obligasyong hatulan ka. Yun ang sagot ko ron. Pero ang nakasulat sa Biblia, eto, as a form of, hindi paghatol pero as a form of pagmamalasakit, ang nakasulat kasi sa Biblia, yung mga manlalasing hindi aakyat sa langit. So, as a form of pagmamalasakit, hindi dahil hinahatulan kita, kundi dahil ayokong mahatulan ka, ang nakasulat sa Biblia, yung mga manlalasing hindi aakyat sa langit. So, I strongly suggest, ikaw na mismo sa sarili mo, do your part, gawin mo yung trabaho mo, kung ano man yung kailangan mong gawin sa buhay na to, so you will have a better afterlife. Ang bottom line, simple. Pag sinabi na ng Diyos, wag mo nang tutulan. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Katie Michael. Idol tips, paano po natin malalaman kung tayo ay nasa tamang landas ng ating mga pangarap? Alam mo, isa sa mga mahihirap kasing isa sa mga mahihirap na tanong yan na itinanong ko sa sarili ko. And then I have arrived to the conclusion na unahin mo muna yung dulo. Tsaka mo malalaman kung tama ba yung ginagawa mo. Kasi may mga tao, ito, tinanong ko na rin sa sarili ko yan eh. Paano ko malalaman kung tama ba yung landas na tinatahak ko papunta sa pangarap ko? Mali yung tanong. Bakit? Kasi you have to ask yourself first, tama ba yung pangarap mo? Tanong mo muna sarili mo. Yun ang nai-arrive ko na conclusion sa sarili ko eh. Huwag ka kasing sup-sup ng sup-sup. O, tignan mo ngayon, naubo ka sa kalokohan mo. O, diba? Sup-sup kasi ng sup-sup habang naka-live eh. Tumulo pa yung law. Kit-kit na sekretary ko. Tungkol sa landas na dapat tahakin, magiging magulo yan pag hindi mo alam kung saan ba talaga yung dulo. Bakit? Kasi ang sabi ni Solomon, may mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niya ay mga daan ng kamatayan.
Akala mo lang, ingat, akala mo lang matuwid yung daan. Bakit? Kasi mukhang maganda. Mukha rin mahirap. Akala ng mga tao kapag ka mahirap, tama eh. Hindi automatic yun. Na dahil lang mahirap, tama. Hindi automatic yun. Nakita nyo naman kung gaano karaming kahirapan ang kailangan pagdaanan ng isang privadong individual bago siya maboto bilang presidente. Tapos pagdating sa pagka-presidente, pumalpak. Nakita nyo yun, di ba? May pinaparing Na-impeach pa nga eh. Cisco ba? Hindi yun. Na-impeach pa eh. Di ba naalala nyo si Erap dati? Erap. Oh. Naalala nyo rin kung paano bumagsak si Marcos, yung unang Marcos. Di ba? Naalala nyo yun, di ba? Na oo, habang nangangampanya, okay, ayos, everything's fine and well. Tapos, pagdating sa presidency, tangina, nagka-problema. Nung siya na mismo yung nakaupo. Eto pa, yung natapos yung presidency, tapos siya ngayon nabalikan ng mga problema. Ano yun? Sukli daw po. Magkano? 50 pesos. Okay. Pagka gano'n, sabihin mo na lang diretso, huwag ka nang tumawa. Bumubulong po Naiiyak siya ka pa sa akin eh. Akala ko may ano eh. Kala ko rin kung anong problema eh. Ako din eh. Brother, hello. Make up naman yan, make up naman. Live po eh. Okay. Hindi, live to. Naka-live po. Live to. So, walang cut yan. Hindi yun parang scripted yun. Hindi. Live yun. Okay, 50 pesos. Uy, tila. Wala sir. Marami si daw. Hindi. 50 pesos. Apo, ay sige po. At least hindi yung cart yun na nalaglag ko. Okay. Salamat, brother, ha. Ingat Thank kayo. you, Dahan-dahan pa. si Biyahe. Ano nga ulit yung tanong? Sorry. Ano yun? Kaya na mahala. Yung tungkol dun sa paano mo malalaman kung tama ba yung daan na tinatahak mo. Papuntang pangarap. Papuntang pangarap. Unahin mo munang alamin kung ano ba talaga yung pangarap mo. Kasi magiging malinaw yung daan kapag malinaw yung dulo. Yun ang napansin ko eh. Ito napansin ko, sa haba ng panahon na buhay ako, palagay ko naman qualified na ako magsalita bilang matandang tao. 34 years old na ako eh. Kung ang tao ay nabubuhay ng approximately 60 years averaging, o 69 sabi nga nila, pero duda naman ako sa 69 kasi pag taga Metro Manila ka, tangina, ang daming mga carcinogenic chemicals sa pinagkakain natin na pwede ka magka-cancer o pwede ka magkasakit sa puso o kung ano pa man. So malamang na hindi ka magtagal kapag ka nasa Metro Manila ka, sa mahabang panahon nasa Metro Manila ako eh. Pero isipin mo yung konsepto na kung averaging nabubuhay tayo ng 60 years lang dito sa mundo na to, I am already half of my life away from death. So palagay ko, pwede na akong qualified na magsalita bilang matandang tao. At bilang matandang tao, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa pag-abot ng pangarap, unahin mo munang alamin ano ba talaga yung dulo. Bago mo alamin kung ano yung kalsadang tatahakin mo. Kasi baka nalilito ka. Hindi mo alam kung ano yung kalsada. Pero yung dulo pala, mas mahalala kaysa sa kalsadang dinaanan mo. Nahirapan ka ng husto. Pagdating sa dulo, delikado ka rin pala. Tingnan mo, isa sa mga pinakamagagandang halimbawa, pakita ko sa inyo. Isa sa mga pinakamalalaking halimbawa na malamang hindi nyo pa naisip ito. Ano ibig sabihin ng success sa mga ordinaryong tao? Kadalasan, money, power, fame. Kadalasan yan. Money, power, fame. Pero tignan mo kung gaano karaming mga powerful, mayayaman, at mga sikat yung papunta ng impyerno. Make sense? Sige. Nalilito maraming tao tungkol dyan. Isa pa, hindi rin napapansin ng mga tao to. Yan, medyo alta sosyudad yan. Yung ordinaryong tao, baba tayo. Ano success para sa kanila? Yung anak nila. Ba? Ano ngayon ang nangyayari? Ang nangyayari, sa sobrang pagmamahal nila, sa sarili nila, na akala nila, pagmamahal nila sa anak nila yon, na pinuno pa nila ng sakripisyo yung sarili nila, kinukonsinti nila yung kaululan ng bata. Cellphone maghapon, tuyo na utak ng bata. Bibigyan pa ng pera. Tapos pupunta sa tindahan, uubusin yung pera, wala nga yung malay yung pera, yung bata sa financial management. Tapos, lahat na lang ng meron sila, ibibigay nila sa bata. Ibibigay sa bata, para sa anak, para sa anak, para sa anak. Tapos, ito pa mas bad trip. Ito mas bad trip. Pag tumanda na sila,
Wala silang kapera-pera, wala silang naipon ni piso. Aasa nang lang sila ngayon sa pinaghirapan ng anak nila na hindi rin sila maaalala. Bakit? Kasi yung anak nila, nag-anak na rin, nagmamadali ring mag-anak, parang katulad nila ng panahon ng kabataan nila. Tapos hindi na sila pinapansin ng anak nila kasi walang-wala sila, ipit na ipit sila. Tapos yung konting pinaghirapan ng anak nila na ibinibigay sa apo nila, gusto pa nilang kunin. So palagay mo ba, success yan? Lahat ng meron ka, binigay mo sa anak mo, palagay mo magiging successful ang anak mo? Hindi mo man lang tinuruan ang anak mo kung paano maging tao, na ikaw muna, hindi ka nag-aral, maging tao muna bago ka nag-anak. Tamo? Ang ginagawa mo, kukuha ka ng pera, bibigay mo sa bata. Kukuha ka ng pera, bibigay mo sa bata. Wala kang tinuturong kahit na ano sa bata, tas pinapatapon mo lang sa eskwelahan, sana matuto siya ng kahit ano dun. Yan ba success? See? Tamo? Karamihan sa mga dulo. Tama sabi ni Solomon. Tama sabi ni Solomon. May mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga daan ng kamatayan. Nalilito ang maraming mga tao kung anong daan ang tatahakin nila, pero hindi man lang nila tinignan kung ano ba yung dulo nung tinatahak nilang mahirap din na daan. Tanginang dulo nun, mas kahirapan pa kaysa sa kung ano meron ka dun sa tinahak mong daan. Akala ng iba, magandang indicator na pag nahihirapan ka daw tama yung daan mo. Ah, talaga ba? Pag nahihirapan ka, tama yung daan mo? Talaga? Nahirapan din naman si Judas makipag-transaction sa mga Hudyo, di ba? Nung pinagkakalulo niya na si Kristo. Bago siya magkamali. Nahirapan din naman siyang kupitin yung pera. Siya may hawak dun eh. Isipin mo ngayon, yung kaba mo habang kinukupit mo yung pera. Isipin mo ngayon na baka mahuli ka. Diba? Hindi indicator na mahirap yung daan, tama agad yung tinatahak mong daan. Tignan mo muna yung dulo. Ano ba dulo dyan? Ano ba wakas? Sigurado ka bang pag binigay mo lahat ng pera mo sa anak mo, mamahalin ka niya pagdating sa dulo? O pinasasa mo lang sa kapritsyo yung bata, na yung bata ngayon gumagawa ng mga obligasyon, isinasaksak sa'yo yung mga obligasyon na ginawa niya, ikaw ngayon na nag-aalaga ng apo mo, tas gumagawa pa siya ng bagong bata. Tangina. Ba? Mga tao kasi hindi tinitignan yung dulo. Tignan mo, yung mga nagfa-follow kay Bugoy, ano magiging ending niyan? Naisip nyo ba kung ano dulo niyan? Kaya ka pinagmamalasakitan ko kayo eh. Kasi diretso, yung mga pinagtuturo ni Bugoy tungkol sa Diyos papunta ng impyerno. Kaya nga pinagmamalasakitan ko kayo, hindi baling magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Kamuhian mo ko, wala akong pakialam. Baka sakaling magising-gising ka lang sa katotohanan na papunta sa impyerno, yung daan na pinapatahak sa'yo ng idol mo. Tamo? Isinasangkalan ko nga yung buhay ko eh. Isinasangkalan ko nga yung pangalan ko eh. Hindi baling magalit ka sa akin. Pero, para malaman mo kung ano ba talaga yung daan na dapat mong tahakin, tignan mo muna yung pinakadulo. Tapos magiging malinaw na sa'yo kung aling daan ang dapat mong tahakin. Yun ang sagot ko ron. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. End na muna natin to.